Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Padre. Mga kapatid, minsan pa ialay natin ang ating pagdiriwang ngayon bilang pasasalamat sa Diyos dahil sa maraming biyaya na ipinagkakaloob niya sa atin, lalo't higit sa pamagitan ng panalangin ng ating mahal na patron, Santo Papa Padre Pio. At idalangin natin sa ating pagdiriwang ngayon na sana patuloy nating maramdaman ang biyaya ng Diyos at mailarawan sa ating pamumuhay ang kagandahang loob na ito ng Diyos. At bago tayo magpatuloy sa ating pagdiriwang, tumahimik tayo sandali, ihanda natin ang ating mga sarili sa pamagitan ng paghingi ng patawad sa mga kasalanan na nagawa natin. At sabay-sabay tayo sabihin natin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang, na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan, upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga simbahan sa Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-abuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang ipinanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. At higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon, at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos.
Kaya't pinakausapan ko si Tito, yamang siya ang nagsimula nito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawanggawa ninyong ito. Kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kalaman at kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawanggawa. Hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpapakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan. Papurihin siya't aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nagugutom. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag, lahat ng inapi at itinaas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masama at mabuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit sa iba?
Ginagawa rin yon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ulit magandang umaga po sa inyong lahat. Parang mahina yata ang narinig po ba yung ulitin ko po, magandang umaga po sa inyong lahat. Meron naman pala, minsan tayo pagka nakikipagmarites tayo, ang lalakas ng natin, ng boses natin, o kapag nakikipag-inuman, ang lalakas ng boses. Pero pagka sa simbahan, hindi ayaw natin buksan yung bibig natin. Anyway, batiin nyo muna yung katabi ninyo ng magandang umaga o ng good morning. Sabihin nyo sa kanya, kahit ganyan ang itsura niya, malaking biyaya siya para sa inyo. Parang yung iba natawa sila. Meron po ba dito mga mag-asawa? Yung kasama ninyo yung asawa niyo. Tignan nyo yung asawa ninyo. Yan pa rin ba ang nakikita ninyo nung magpakasal kayo? Biyaya, merong mga natawa, merong parang mga ayaw, Biyaya pa rin ba ang nakikita ninyo sa kanya? Kahit ganyan na ang itsura niya. Ito yung gusto kong pag-usapan natin sa ating pagdiriwang ngayon, sa ating pagninilay, yung biyaya. Ano ba yung biyaya ng Diyos? Sa katapusan ng ating binasang mabuting balita, ito yung challenge ni Kristo. Maging ganap kayo, katulad ng inyong amang nasa langit. Ano ba yung kaganapan na sinasabi? Kung titingnan natin yung biyaya, anong kinalaman nito sa kaganapan? Karaniwan, ganito ang tingin natin sa biyaya. Di ba yung biyaya, ito yung gantimpala natin na nakukuha sa langit dahil gumawa tayo ng mabuti. Yung mga anak natin, minsan ganun yung natin, paghuhubog natin sa kanila. Bata pa sila, kapag ayaw sumunod, ano yung sinasabi natin sa kanila? Pag ayaw kumain ng gulay, sige, pag hindi ka kumain ng gulay, magagalit sa'yo si Papa Jesus. Hindi ka nabibigyan ng kakainin. Ganun yung sinasabi natin. Di ba? Ibig sabihin, pag kumain ka ng gulay, pag sumunod ka sa sinasabi ng magulang mo, may biyaya. Bibigyan ka pa ng pagkain ni Papa Jesus. Pero pag hindi ka na sumunod, ayaw mong kumain ng gulay, hindi ka nabibigyan ng pagkain ni Papa Jesus. Parang ganun yung hinuhubog natin sa kanila. Kaya pag lumaki ng konti, parang ganun yung nagiging perspective. Pag gumawa ka ng mabuti, may biyaya na ibibigay si Papa Jesus o kaya ang Diyos. Pag gumawa ka ng masama, paparusahan ka ng Diyos. Parang yun yung pananaw natin. Kaya tayo naman, nagsisikap tayo na gumawa ng mabuti para makamtan natin ang biyaya ng Diyos. Kaso may problema. Gumagawa ka nga ng mabuti, minsan hindi mo nakukuha yung biyaya na hinihingi mo. Anong nangyayari? Nagko-question ka. Tinatanong natin yung Diyos. Bakit yung iba masama? Bakit yung kapitbahay ko magnanakaw yan? Pero bakit parang gumaganda yung buhay niya? Bakit ako hindi? Napupunta dun sa pagtatanong sa ating pananampalataya, sa ating pakikitungo sa Diyos. Bakit? Dahil ang tingin natin sa biyaya ay gantimpala. Kaya kapag hindi ka gumawa ng mabuti, hindi ka magkakaroon ng gantimpala. Pagpasok sa eskwela ng mga bata, dapat mag-aral para magkaroon ng mataas na grades. Pag hindi ka nag-aral, mababa yung grades. Kaya itong si estudyante, aral siya ng aral. Kahit hindi niya naiintindihan yung mas malalim na kahulugan kung bakit dapat siya na mag-aral. Alam nyo minsan yung grades. Meron po ba dito mga teachers? Yung grades,
minsan baka it is not serving its purpose. Kaya natin inaano. Hindi naman ako bitter dahil ako matataas naman ang grades ko nung nag-aaral ako. Kasi sip-sip ako sa teacher ko. Pero minsan ganun yung nagiging ng mga bata. Kaya kailangan mag-aral para tumaas ang grades. Dahil ang equivalent ng mataas na grades, magandang buhay in the future. Kaso lumaki siya, hindi nagkaroon ng magandang trabaho, no? Mas yung isang magnanakaw na kapitbahay niya, mas gumaganda yung buhay, nagko-question siya tungkol sa pakikitungo ng Diyos sa kanya. Alam niyo yung biyaya, hindi ito by deserving basis. Minsan kasi ganun yung sinasabi natin, pag gumagawa, deserve mo yung biyaya. Hindi by deserving basis ang biyaya. Ang biyaya, ito yung ginagawa ng Diyos. Sa ating binasang mabuting balita, narinig natin yun yung sinasabi ni Kristo. Ang Diyos, pinapasikat niya ang araw para sa mga masasama at saka sa mabubuti. Nagpapaulan siya para dun sa mga banal at saka sa mga makasalanan. Ibig sabihin, ang Diyos, ginagawa niya ang lahat para sa atin. Hindi in consideration yung state of grace natin. Ang consideration niya, ito yung kanyang nature, maging mapagbiyaya para sa atin. Yung pananaw natin, na pag mabuti ang ginawa mo, may biyaya, siguro at some point, tama, pwede yon. Pero hindi talagang ganon ang pakikitungo ng Diyos sa atin. Kahit makasalanan ka, bibiyayaan ka ng Diyos. Kahit nagbabanal-banalan ka, bibiyayaan ka ng Diyos. Kahit ano yung yung kalagayan mo o yung kalagayan ng kaluluwa mo, hindi yun ang mahalaga. Ang paanyaya, siyempre, ay magkaroon ng malinis na pamumuhay, pero it will never affect how God is gracious to us. Hindi tayo ang batayan ng pagbibiyaya ng Diyos o yung kalagayan ng ating pagkatao ang batayan ng pagbibiyaya ng Diyos. Basic yon sa Diyos na magbiyaya sa atin. Kahit na minsan nahuhulog tayo sa kasalanan, hindi babawiin ng Diyos yung kanyang biyaya sa atin. At yun yung mabuting balita sa sinasabi natin ngayon. Kahit makasalanan tayo, may biyaya na ibinibigay ang Diyos sa atin. Baka, yung biyaya na yon kapag na-recognize natin, baka yun yung maging dahilan para tumalikod tayo sa ating kasalanan. Pero hindi siya magiging dahilan kung bakit hindi ka bibiyayaan ng Diyos. Number 1, na katotohanan. Mapagbiyaya ang Diyos, natural sa Diyos na magbiyaya. Hindi dahil makasalanan ka, hindi ka niya bibiyayaan, hindi ganon kung mag-isip ang Diyos. At hindi ganon ang framework na ginagamit ng Diyos sa pakikitungo niya sa atin. Pero, ang gusto niya, pag na-recognize natin yung biyaya, gusto niya ipakita din sa iba yung biyaya na yon. Kaya kung babalikan natin yung unang pagbasa na binasa natin, yun yung sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi niya, yung sambayanan sa Macedonia, sinubukan ng maraming pagsubok, pero naging maganda kasi naranasan nila ang biyaya ng Diyos. Ano yung pagsubok na sinasabi niya? Yung pagkakanya-kanya, yung kawalang pakialam sa bawat isa. Pero dahil naranasan nila ang biyaya ng Diyos, natuto sila na magbahagi para sa pangangailangan ng bawat isa sa sambayanan. Yun yung ginagawa ng biyaya. Yung biyaya, ginagawa niya tayong mapagbiyaya din sa iba. Yung biyaya ng Diyos, ginagawa niya tayong mapagkawang gawa, maging responsive sa mga pangangailangan ng bawat isa sa atin.
Kaya kung titignan natin yung mga turo ni Kristo, siguro walang mangangailangan, walang maghihirap, walang magdarahop, dahil ito yung dapat na ginagawa natin sa bawat isa. At sa katapusan, siguro yun yung ibig sabihin ng kaganapan. Ang kaganapan na sinasabi sa ating binasang mabuting balita ay paglampas dun sa framework na ginagamit natin, kung hindi pagpasok dun sa framework na ginagamit ng Diyos ng pakikitungo niya sa atin. Ang kaganapan, ibig sabihin, kahit hindi ka makikinabang, gagawin mo pa rin ito dahil ito ang paraan para maiparamdam mo sa iba ang biyaya ng Diyos. Kay kaibigan o kaaway, pag gumawa ka ng mabuti sa kanila, yun yung paraan para maparamdam mo sa kanila ang biyaya ng Diyos, at yun yung kaganapan na sinasabi sa ating binasang mabuting balita. Kaya sa ating pagdiriwang ngayon, mga kapatid, yun yung idalangin natin. Sana palagi nating maramdaman at maranasan ang biyaya ng Diyos sa iba, sa atin, at sana maiparamdam din natin ito sa iba. Dahil yon yung kaganapan na hinihingi ni Kristo mula sa atin. At sa katapusan, sabihin niyo ulit sa katabi ninyo, malaking biyaya ka para sa akin ngayong araw na ito. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, naririto kami ngayon. Naghahandog ng aming alay. Dala namin ang alak at tinapay na bunga ng aming pagsisikap. Dala namin ang alak at tinapay na bunga ng aming pagsisikap. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan, at yung dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama ngayon sa pamagitan ng panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at biyagyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay. Natin nagtatantya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Magbibigay Walang pagsubalit. Naibigay ko ng lahat. Mag-anak kong tumatakbo. Salat man ako sa lahat. Salat man ako sa lahat. Ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay paglalayag na hantong at payapat
aking patnubay. Diwa man sa paglalakbay, sandig at lakas at tibay. Laging hawit ang sagisag ng mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay maging bihag sa tawag ng pagmamahal ng Diyos. Papawin niyang lahat ng panindig. Sa gunit at dahas ay limutin. Sisingang guhit man ako, kayamanan ka ng puso ko. Gantimpala ko ay ikaw, pag-asang natatanaw. Ang pumanaw sa sarili ay mabuhay sa pag-ibig. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatantya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibigay walang pagsubalit, naibigay ko ng lahat. Magaan akong tumatakbo, salat man ako sa lahat, salat man ako sa lahat. Ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanaang naritong nakipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi,
nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Tayo pong lahat. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pagdalo ninyo sa ating pagdiriwang ngayon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayo't ipahayag kanyang pagkalingat habang isang